At ito na nga ay nagprepare ako dito ng isang kalabasa at gawin din ninyo ito para makakain din ng inyong mga anak. So ganito lang, mag-prepare tayo ng kalabasa, sibuyas, kamatis at itlog. Depende sa inyo kung ilang itlog ang dadamitin ninyo. At ayan, magpakulo tayo dito ng tubig at ilagay natin yung ating kalabasa. Then, pakuluin lang natin at huwag nang patagalin ang pagpapakulo pang hindi malaga. So ito, ilagay natin sa isang lagayan. Then, pagkatapos nito ay ating pudkurin. Naisipan ko nga pala itong gawin mga ka-experiment dahil yung mga anak ko ay hindi kumakain ng kalabasa. So ito ang ginawa ko pang makakain nga ang aking mga anak. Napakadali lang nito mga ka-experiment. So gawin ninyo ito sa inyong bahay na ang inyong mga anak ay kumain din ng gulay. At ito na nga yung aking kinugkod na kalabasa. Pagsamasamahin lang natin ang ating mga ingredients dito, sibuyas, kamatis, at kaunting asin lamang. Mas maganda dito mga ka-experiment ni kayo ng cornstarch upang hindi magbuhag-hag yung ating nurog na kalabasa. Na-prepare na nga ako dito mga ka-experiment ng itlog at nilagyan ko yan ng pampalasa. Halo-haloin lang natin. Then, nilagyan ko ito mga ka-experiment ng pamintang durog. So, ayan. Then, i-mix-mix lang din natin yan. At paghalo-haluin lang natin dito yung ating mga ingredients sa ating dinurog na kalabasa, yung sibuyas, kamatis, at yung itlog na nilagyan natin ng pampalasa. Din kamayin natin yung ating paghahalo dyan mga ka-experiment. So, ayan. Ginanyan ko yung aking pag-form ng ating dinurog na kalabasa. Sa sandok ko lang yan ginawa dahil malambot yung ating kalabasa. Suggest ko lang sa inyo mga ka-experiment ay gumamit kayo ng pang-form na pambilog dyan. Yung gaya ng nabibili natin sa mga online shop. So ito na nga ay prenito ko na nga yan. Then hintayin lang natin na mag-brown yan. Napakadali lang talaga ang proseso nito at talagang mapapakain ang ating pamilya at lalong-lalo na yung ating mga anak na hindi talaga kumakain na masyado sa mga gulay.